Hello viewers, I am Zen. I am Laura. Welcome to the first episode of Hollywood 1. Who's your 1P? Ayan! May podcast na rin tayo. At dahil ito ang ating debut episode, Baby episode! talaga, since ito yung unang episode natin, Yan. kailangan natin i-explain sa ating viewers kung ano ba talaga ang podcast na to. Right. So, Hollywood Podcast is a podcast for Hollywood members to talk about anything Hollywood related. It's so exciting, diba? Of course! So viewers, sit back, relax, grab your snack of choice, and let's talk Hallyu. Yes. So, for our debut episode, we'll talk about something related to debuting. Pero kasi, dito sa Pinas, ang debut is kapag nag-18th birthday yung isang girl and nag-21-year-old ang isang Malapit guy. na sa akin. Yeah. This year kasi, 21 na ako. Yes! Pero sa K-pop, iba ang debut. So, ang debut is used when idols introduced as a member of a group or solo, part of a duo, mga ganon. May mga debuts, showcase, debut music videos, at marami pang iba. Yes, tama ka dyan. Pero yun nga, idols debut through different ways. Yes. Ang pinaka-common na pag-debut is pag-aayos ng debut group, yung company. Tapos, ayun na, sila na yung mag-debut. Another common method naman talaga, kung hindi ka mag-debut under a company, is isasama ka ng company mo sa survival shows. Yes. True yan. Kaya today, ito ang magiging main topic natin. Survival shows. Ang very popular and interesting na topic. Especially why people love watching K-pop survival shows. Pero ayun nga, since K-pop survival shows ang ating pinag-uusapan ngayon, ikaw ba, Laura? Yes. Anong mga pinapanood mo dati na survival shows? For me, ang napanood ko talaga na survival shows is yung mga produced series. Especially Produce 101 Season 2, tsaka Produce X 101. Ikaw naman, Zen. Marami kasi akong pinanood noon eh. Pero yung pinaka-recent ko naman, at least, na survival show na pinanood is University. Pero, kung hindi naman talaga sa pag-debut ng groups, yung Kingdom series. Hindi mo siya nag-debut ng mga bagong grupo, pero maganda pa rin tingnan na ano yung dinadala ng mga already debut groups sa entertainment industry. Pero yung talaga, University pa rin. Sino yung mga pick mo doon sa mga napanood mo na survival shows? Ang one pick ko lang naman talaga sa University is si Woogie eh. Kasi yung University, may sistema sila ng 3 teams, yung mga trainees. Kahit lagi ko sinusuporta, yung team beat, kasi yung team Woogie noon. Pero naawa lang ako sa kanila na parang wala sila sa competition at all. Kasi ang lagi nilang naglalaban is yung dalawa pang team. Pero sa Kingdom, ang pinanood ko lang kasi doon is yung Road to Kingdom, Snow Kingdom, Season 2. Actually, hindi ko lang napanood din yung season 1 ng Kingdom. Season na nanalo ang Mama. Oh! Parang may naman akong ganung clip about Mama mo. Diba? Tapos lagi kong mga pinafollow doon, syempre mga stan ko. Onas, The Boys, 80s. Wait, ba may episode din doon ng G-Friend? If hindi ako Oo, nagkakamali. sa Kingdom 2 yun. Nag-abort ko din sila. Saka Cosmic Girls. Nakamiss Cosmic Girls. Nakakamiss! Tapos Gravity. Gravity talaga. Hindi ko nalala. Gravity, yes, I agree. Tapos, medyo di naman siya University, like yun yung sister show kasi na University. Yun yung nauna. Ang naging one pick ko doon actually, si Ellie. Elisha. Not because Filipina siya, pero gets ko din naman yung appeal ng pagiging Filipina niya. Ang talented ka kasi. Di ba? Sobrang talented niya. Like, nung napanood ko yung isang clip na yun, I was like, oh, yes! Like, yeah. Akalain mo Pilipino na halos wala masyadong exposure sa
Korea. Yeah. Mas pinili pa ng mga producers kesa sa isang contestant na nagtotrot na bata pa lang. Pero, Jenny, dahil na batang mo, actually. Yes. Yeah. Hey. Diba? Tapos ayun, recently nga, nakapunta rin sila ng Korean Grand Music Awards recently lang. Nakahakot pa sila, tinama. Pero ayun, there are different factors talaga kung bakit. Yun yung mga nagiging one pick natin. Pero Yeah. minsan, kahit talentado talaga, hindi sila nag-debut. Yeah. Minsan talaga na... Nakakapot talaga yung ganon na Oo. parang pumunta ka ng isang survival show, pero yung mukha mo hindi man lang na-edit sa sa mismong facial edit ng any survival show. Diba? Tapos minsan hindi naman talaga trip ng mga tao kahit talentado sila. Pero Yeah. malaki din kasi factor yung sinabi mong wala silang screen time or nai-even edit sila. Kaya hindi talaga trip ng mga tao na iboto yun kasi what if yung naipakita ng Mnet. Sige, nalagyan ko na Mnet. Diba? Like, hindi na naman talaga yung survival show na sobrang daming evil editing. Mnet Oo. talaga. Like, kahit sa isang survival show, dance survival competition, Street Woman Fighter Season 1, 2, and 3, laging may issue. Yun yung gustong ipaano ng Mnet. May issue. But the problem kasi, yun din yung gustong panoorin ng mga tao. Siyempre, kasi nakakapukaw kasi talaga ng attention. Tapos, alam mo, kung nasa peak na talaga yung tension na yun, kakat talaga nila yun sa cliffhanger. Tapos, yun nga yung pinaka-problem, no? Nung pagkakaroon ng issue ng editing and some stuff, ganyan. Na hindi na na-highlight yung mga talent ng individual doon sa show na yun. Especially pagdating sa mga, yun nga, Bruce 101, ganyan. Ang na-highlight is yung mga issues. And sa Street One Fighter, issues din, gano'n. So, problem talaga siya, pero patay magagawa ko kasi yun yung parang target na gusto kitang-kita ng Mnet. So, Di ba may nangyari nun sa Street Woman Fighter sa season 1 kay Cheon, na minamaliit siya dahil idol lang siya. yeah, like sobrang nakakalungkot yung part na yun. Pero kasi, like yung, hindi nila hina-highlight yung talent ni Choi. Ang hina-highlight nila yung issue na binababa nila ang baba ng tingin ng mga dancers kay Cheon. Pero sa season 2 din ng Street Woman Fighter, yung Panic Beat, tsaka Jam Republic, nagkaroon ng problem sila, ganyan. Sobrang daming issue doon na lagi hina-highlight na hindi na na-highlight yung kung ano man yung specialty nila when it comes to dancing. More on that, minsan yung mismo contestants nasa-stress talaga kasi hindi maganda yung accommodations nila, yung mga door, yung pagkain, yung mga rules nila. So, syempre, stress ka na nga sa environment mo, stress ka pa sa ibang tao. Wala na talagang magagawa ng ano. Diba? Pagkano yun kasi papile out, tapos masabog na lang din. Kaya, Yeah. despite that, even sa maraming mga nangyayari sa survival show, sa maraming hindi maganda na pinapakita, bakit pa rin natin pinapanood, di ba? Like, for me, opinion ko lang to. Kaya Kaya madaming nanonood pa rin ng survival shows is dahil sa mga pick nila. Like, yun talaga yung pinaka-main reason ko kung bakit ako nanonood ng K-pop survival shows. Ay dahil sa mga pick ko, especially sa Produce 101, sa Season 2, tsaka sa X101. Like, yung pinaka-pick ko talaga sa season 2 is si Park Ji-hoon. At dahil doon sinubaybayan ko yung buong Produce, pati yung X101. Tsaka, doon din sa Produce X101, ang pinaka-bet ko talaga doon, si Lee Wooji ng Mara Entertainment at si Min Hee na nakapasok sa group. Yes. Min Hee, my love! Tingnan din naman sa akin na pinapanood ko lang siya dahil nandun yung mga gusto kong i-follow. Tapos yun nga, recently, naglalabas na din sila ng mga profile pictures. Yeah. Wala pang isang linggo bago mag-release yung mismo survival. Minsan nga, 2, 3, kahit isang point, pinapakita na agad. So, para lang mag-build up lang yung popularity nila. Yeah. Kasi syempre, pag idol, ako natitingnan
sa'yo is yung Visuals. Yeah. So doon pa lang, malalaman na kung sino yung malalakas talaga. Or kung hindi, kung sino yung mga kilala na talaga bago pa maging Yeah, yung may mga contestant. fandoms na sa like before sila pumasok sa survival show na yun. Ayun nga, sa Virtus 101, Season 2, Yes! Yuis. Yes! Oh! Like, habang pinapanood ko sila dun, sobrang sakit panoorin na yung group na sobrang ilang years na sila with Like, fandoms na At that time, 5 years na sila nagpo-promo. yeah. Tapos, pumasok sila dun kasi dahil sa company nila sinasabi na like, may utang na sila, tapos hindi na sila makapag-request pa ng another music kasi wala na talagang income yung company sa group nila. So parang nakakalungkot yung naisipin. Meron naman silang income, pero sadya lang na, Like, mas madami, like, konti lang talaga. oo. Tsaka medyo na nako-compare sila sa 17. Oh, at saka na-mention din naman talaga sa show Na, na oo. gusto rin naman talaga nila maging successful kasi successful ng 17. 17. Like, Kaya, nakakalungkot na panoorin sila doon, especially nung yung sa rankings. Oh my God! Like, lahat sila from rank C, si Minion, oo. napadpad ng rank D, tapos si Winky, napadpad ng F. Parang ang umangat lang talaga doon si Jonghyun from D to B or C, I think. Ganon. So parang ang sakit patignan yung part nila na pag nakikita mo si Jonghyun doon na nakaganto lang sa may gilid. Kasi nakikita siya sa camera eh. Sa gilid na gano'n. Parang ang sakit talaga. Like, napapaiyak talaga kapag nakikita ko yun. Pero yun din naman kasi part kung bakit pinapanood pa rin natin. Yeah. Kasi not only because na trainees sila or in some cases, debut idols na talaga, pinapanood na rin naman natin na paano sila lumaki. As Yeah. both an idol and an artist in itself. Yeah. And as a person din naman. No, as a person, kasi nga, you're gonna work with these people for however long the contract would be. Diba? Yeah. Even then, tingin mo ba worth it pa manood? Oh, for me, yes. Like, worth it din namang manood ng survival shows as of the moment. Kasi, kahit na may evil editing ng Mnet, ginagawa ng mga participants yung best nila doon sa show na yun. So, worth it din namang panoorin yung show kahit na may mga evil editing and some stuff. Kasi yung pick mo, yung mismong individual na doon sa show na yun, is ginagawa yung best niya para mag-perform. Like, minsan nagpupulit pa sila, minsan yung mga things na hindi nakikita ng camera, yung ginagawa nila. So, it's worth it talaga. Napanoorin pa. Akin na naman, worth it pa din naman talaga yung survival shows. Pero yung side ko naman kasi is, curious ako kung ano yung i-perform ng mga mismong trainees. Kasi diba, sa mga survival shows, may mga concept stages yan. Yeah. Tapos minsan may mga trainees na akala mo meant for this concept, pero napunta siya sa iba. Tapos malalaman mo na lang na, all-rounder to sa concept, diba? Pinaka naaalala ko nun, si Hanbin, sa Song Hanbin, na Voice Planet. Kasi akala ko mapupunta siya sa Jelly Pop, sa anong huling nila release, pero napunta siya sa Hot Summer, akalain mo. Oh! Sa ganun ka innocenteng mukha niya, tapos biglang, Hot Summer? Summer? Hot Summer, diba? Tapos mga tinis sa harapan pa. Si din, Si? Han Eugene. Kasi diba, innocente ng batang yun. Tapos akala ko talaga Jelly Pop, hindi nag-Hot Summer din ng bata. Tapos pag sa girl groups naman, sa Universe Ticket, si Yeonju. Oh! Some people might know her as Belle ng Signature. Style kasi ng Signature, medyo naman sila, all-rounder din sa pagka-concept nila. Pero yung si Yeonju kasi personally, ang akala ko, mapupunta siya sa mga girl crush, sa mga sa mga strong concepts. Kasi unang tingin mo pala sa kanya, medyo malakas na talaga yung dating. Pero sa mga groups na napapagpad siya, vocal group na kinover nila yung
beautiful na one-on-one. Oh! Wala ang talaga ang tingin nila dun eh. Yung cover nila ng one-on-one, vocal pa. Tapos more on that, yung final group din, curious ako kung ano yung magiging music nila. Tapos ako, syempre, gusto ko rin ng mag-debut yung One Week ko, pero para sa akin kasi, music talaga yung hinihintay ko sa kanila. Hindi yung mismong pick mo na Oo. pupunta sa Final 11 or any final... Final na yung final any final. Atat na atat ako na mag-debut yung CB1. Alam mo ba, ewan ko lang, like, doon una ko nakita yung CB1, Ah, ang unang naalala ko is 110 Base. ay kasi yung pangalan. Yung pangalan, Oo. like, yung pangalan ko na, huh? CB1? Like, nung una ko siyang nakita, naging almost emotional ako. Kasi hanggang ngayon, ang pinaka-pick ko 101. Gets kita. Ako din actually, pero sa case 1 naman. Like, until now, like, parang hinahanapan ko yung any updates about sa kanila. Especially kay Guanlin, kasi nag-quit na siya sa showbiz. So, nung nakita ko yung ilan sa mga pictures niya sa back ng likod ng camera. Oo. Sobrang saya ko nung nakita ko na parang, nakita na ni Guanlin kung ano yung pagiging passion niya. Hindi pala sa harap ng camera, kundi sa likod ng camera. So, parang na-touch ako nung nakita ko yung ilan sa mga pictures niya and updates. Siya na yung kamdong ni. Diba? Bakit kasi sa Eyes 1, specifically, si Yuri. Kasi siya yung vocalist ng grupo, tapos nakikita ko na lang siya na nasa Squid Game na pala siya. Squid Game 2. Yes. Squid Game is politis. Oh, diba? Ang hirap talaga mag-act out ng mga ganun, lalo na sa mga high-stress na situation na Yeah. within the universe naman, of course. Tapos, may stigma din kasi yung against idol actors, di ba? Yeah. Lalo na since galing, si Yuri specifically, galing siya, not one but two survival shows. Noong una kasi, nag-idol school siya. Yun yung gumawa ng Promise 9. Pero hindi siya nag-debut doon. Pero kalahin mo, Produce 48, roughly. Pero yung kalaban niya rin naman kasi ng wall nyo, Sakura. Gets naman kung bakit hindi rin siya umangat. Pero still, Rafi is nothing to stop at, diba? Madami-dami bumato sa kanya kapag gano'n. Oo. Slay. Pero, recently, mababa na yung ratings kasi ng mga K-pop survival shows. Oh, I agree. Agree ako sa ganun ano. Kasi noon, everyone has a TV in their home, tapos pag wala akong gawa, pinapanood na lang sa TV. Like, Tapos kung anong mapakita, yun na napapanood. Ngayon kasi may mga cellphone na laptop, Cellphone, tablet. and any social media na you can entertain yourself. Tapos, ayun nga, why are you going to pay for cable TV nowadays when you have streaming services din available? Netflix, You. Yun din, yung popularity din kasi ng survival shows itself. Like, yun nga sinasabi dati, if galing kang produce group, doesn't matter kung disbanded na or hindi, malaki pa rin yung hatak. Yeah. Kasi makikilala ka talaga ng tao na, you came from this group. So, syempre malaki yung expectations na. Yeah. Tapos since yung momentum ng mga trainees, ng show mismo na paangat ng paangat hanggang final, tapos mag-culminate siya sa culminate! Big birds! Yeah. Tapos ayun, yung sinabi ko kanina na music, yun talaga yung pinaka-hinahangan ng tao. Like, ano yung gagawin nila as a concept? At if itutuloy nila yung ganung concept. Yeah. Sa one-on-one kasi, natuwa ako na contrasting yung mga title tracks, yung mga tracks nila kasi ikumpara mo energetic sa... Burn it up. Oo, yun. Uh-uh. Maganda tingnan yung yung contrast na yun na they're not just, your boy next door vibes. Yeah. Nagpadala sila maging sexy. O, diba? Like, Pero sa Ice One naman, yung concept kasi nila yun yung pinaka-trip ko. Yung, elegant, yung sparkly, gano'n. Kaya nung nag-disband sila, tsaka Ice One, ang iyak ko. Akalain mo, hindi pa sila nag-promote dahil nasa yeah. And speaking of that, X1. X1. Yung 5 years, 5 months. Ganda pa naman ang debut nila. Diba?
dahilan kung bakit hindi na ako madalas nanonood ng K-pop survival shows. Like, na-trauma ako sa X1. Grabe yung iyak ko sa X1. Kasi, nagulat lang talaga ako na may police investigations. Diba? Tapos tanamay pa yung Produce 101 Season 2 na meron din results na Ako din hanggang pati. Pinakuuna. abot din lahat ng Produce Diba? series. Like, abot sila na parang, oh, like, what is happening? Pero yun nga, once may branding ka na, may solid image ka na, syempre, yun ang mag-drive ng album sales. Yun talaga yung logo. Yeah. Saka yun nga, sa mga albums sa mga albums talaga in general, may mga inclusions na. Tapos isa doon yung mga photo cards, postcards. Tapos syempre, pag nakuha mo yung bias mo doon, or bonus na lang kung 1 pick, syempre, papakita mo sa iba. Kinamang nakuha ko, 1 pick. Look at my photo card. It's me! Diba? Look at my photo card, it's Eugene. Oh, Diba? Look at my photo card. It's Jihoon! Diba? Kaya Yeah. masaya din naman talaga bumili ng albums dahil doon. Yeah. Which is, yung goal naman talaga ng mga survival shows. Tapos yun nga, recently, in, I think, Boys to Planet, I think ginawa rin nila ito sa Boys Planet Season 1 na nagpapa-fan meet na sila sa mga sa mga contestants. Parang 101, high touch, na meeting, gano'n. Siyempre, mabenta kasi akalain mo, iilan sila, yung mga 96, 100, sa Boys Planet, both Season 1 at Season 2. Tapos papugi pa nila. Diba? Siyempre, sino hindi The visual. papanood? The visual. Imagine mo sa harap mo, Jang Hao, Song Han Bin, Ricky, Oh, Yuvin, the visual ate. diba? The visual. O ba't more, Boys Planet 2, Samwon, Yeah. Anjin, saka si Liu, si, Jahao, Arno. The visual. Siyempre, sino hindi papanood sa Diba? Marami din naman sa sa survival shows na naghahanap sila ng live routine. Oo, dahil nga sa trauma ng Produce series na naging parang dayaan ng votings. Kaya parang naghahanap sila ng live voting talaga. Saka, yung mga banners. Yeah! Pag nakikita mo yung mga evaluation stages, saka yung final stages, kunwari si Park Ji-hoon, let's debut, yung gano'n. Tapos ang makukulay pa, tapos minsan makikita mo na lang may nakamarking pa sa cellphone. Na, LED, Oo. like, go back to you, Light light sticks are ringing, gano'n. di ba? Nakakamiss yung mga ganong pasako. Yeah. Miss na miss ko ng 101. Wala rin tayo sa... Ilang taon na silang hindi nagpo-promote. 4 na taon na! Diba? Hindi naman na actually. Like, opinion ko lang to, pero lahat ng nasa Produce, kahit yung sama natin yung X1, ang legendary, mama agad. Actually, Diba? Mama agad. 101 August debut. 3 Mama months agad. later, nagmama. 4 Diba? months. Mama agad. Chris, what? October debut din. Diba? Tapos nagmama agad. Mama agad. Diba? Diba? Ang galing. Like, sobrang legendary ng group na nasa Produce. Hindi, Kahit na may mga something na investigations. Nung Mama 2018, kasi nga diba Ice One? Girl, kinover nila ang energetic habang nandun ng 101 is. So, syempre, as a person, gusto ko makita yung parang mga interactions nila kasi they're from the same series. What more sa X1? Diba? Nandun yung Ice One na mag-comment, diba? Tsaka, yung Produce series lang ang parang nagkaroon ng legendary video or legendary era na, especially sa 101, like sila lang yung disbanded na group na nakapag-perform sa Mama. Like, bandi-bandi-wan, nag-perform sila. Reunion pa. Nag-reunion pa. Like, Siyempre, big event yan. yeah. Like, napanood ko yun yung pandemic. Pati yung iyak mo, like, grabe. Like, kukulang na. At saka nag-release din sila. Na I promise you 3. Yung beautiful part. Ay! Yeah! Sorry. O diba? Beautiful part 3 pala, oo. Ayun. Maganda naman din
discussion today. Yeah. Basta, yun nga, at the end of the day, doesn't matter kung ano yung mga kapapalagan na nangyayari sa, sa survival shows. At kung ano ang purpose mo kapag manonood ka ng survival shows. Diba? Ano naman pa din tayo? Ano naman pa kayo Diba? mga Ang importante, masaya tayong lahat. Oo. Well, yun eh. Entertainment yan. So, ang pinaka-importante, masaya ka sa pinapanood mo. Diba? Umiiwas talaga, pero I mean, choice na nila yun, diba? Yeah. Kasi tayo tutok talaga tayo sa ano eh. Hindi ba ganyan? Kamu, diba? Tapos boto. Ang dami pang email na ginagawa para Yan, mga account na ginagawa. Diba? Boto ka na. Tapos yun nga, even if hindi sila nag-review, syempre, makikita pa rin natin sa mga groups. Like for instance, yung MXM, Dawin and Yummy, ng branding music. Oo, Yeah. JPJ, Yeah. even, Boys Planet. Saka yung isang duo, yung natin si Loco, ng X101 ng Tap. Basta may ganun. Basta may ganun group. Yeah. Oo. Na-forget ko lang kung anong name ng group nila. Diba? Tapos even if hindi naman sila nagkaroon ng promotion together, may nabubuo din naman silang friendship. Yeah. Si sa Boys Planet, si Unggi, si Chowgi. May pasabog talaga si Chowgi nun. Yeah. Pero yung talaga na, yung dynamic niya with Sewon. Yes. Ang kulit nila talaga. Planet capture, nakakainis, nakakasal. Pero masaya yung panoorin. Saka hindi lang si Sewon yung naging gaganto ni Yoongi. Si Sunghan. Yeah. Sa mga nakakilala sa kanya, galing siyang One na Nine. Na survival show group din, di ba? Tapos yun nga, once nag-disband na sila, marami na silang industry connections. Yeah. Kahit hindi na sila mag-release ng music, yun nga si Songwoo, Songwoo, naging actor na Naging talaga. actor. Park Ji-hoon, naging actor na din. Minhyun, naging actor na Naging din. actor na din. Guanyin, Diba? film director. Yung director, naging Diba? actor din siya. Di ba? Tsaka mas parang kilala na sila sa pagiging actor Diba? than pagiging K-pop idol. Like, especially kay Park Ji-hoon. Sorry for Park Ji-hoon. Kasi, like, nakikita ko sa mga comment section, like, what's 101? Like, ano yung 101? Naging member pala siya ng 101. Yung gano'n. Like, hindi na siya kilala as pagiging idol. More ang pagiging actor na talaga. Kasi, ang dami niyang mga iconic na ginawa na movie or series. Like yung Big Class Hero. Ay, Big Class Hero. Yung Big Class Hero. Diba? Like, sobrang iconic na ng mga nagagawa nila kay Minion, yung mga... Alchemy of Souls. Yeah! Like, yung Ong Sang-woo, yung... Have a cup of coffee. Yeah, tsaka yung sequel ng Strong Woman Gobong Spoon. Oo. Yeah! So, syempre, andun pa din yung mga industry connection na hindi na lang sila talaga idol or they're not as an idol, they're full-fledged actors na in their own right. Pero, even if actor na sila, syempre, they'll still go back to their friends who are still in the idol world. Yeah, like si Park Woo-jin, Park Ji-hoon, like, big sausage! Yes, Saucy. Pero, even if wala namang mga kababalaghan na nangyayari, yung mga even everything, statement, yung sinasabi nila, papanoorin pa din naman talaga natin. Kasi masaya tayo doon. Di ba? Kaya tayo nanonood para maging masaya. Para ma-entertain. Di ba? Pero yun nga, pag wala yung mga ganon, parang ang boring naman. Di ba? So, sinong manonood? Kaya nagkakaroon ng survival shows. Kasi pinapanood natin. Tayo yung target market eh. Like, popular yun eh. So, yun yung gagawin ng mga producers. Yun lang naman for Yeah, today. for today. Ano kaya ang magiging next topic Diba? sa next episode ng Hallyu Podcast? Kung nag-survival show tayo na nag-debut, ano kaya ang comeback natin? Yeah! Nakaka-excite naman. Diba? Diba? Thank you for listening us today. Stay tuned for more talks like this only here on Hallyu Pod 1.
And this is Zen. And this is Laura. Annyeong! Annyeong, Viewers! viewers! Bye-bye! Bye-bye!